Assalamualaikum and good day everyone. I am Norhaina Chipiang, the Group 8 reporter. My topic for today is the dynamics of the Gini Index serve as a powerful reflection of income inequality within a society. So what is the Gini Index? The Gini Index or Gini coefficient is a statistical measure of income or wealth distribution among a population. It ranges from 0 to 1 or 0% to 100%. 0% means perfect equality and everyone has the same income. 1 or 100% means maximum inequality. One person has all the income and others have none. So, ang Gini Index o Gini Coefficient ay isang statistical na kasukatan ng pagkakapantay-pantay o hindi pagkakapantay-pantay ng kita o yaman sa isang population. Ang Gini Index ay ginagamit upang sukatin kung gaano kapantay-pantay ang pagkakabahagi ng kita o yaman sa isang bansa. Ang halaga nito ay mula sa 0 hanggang 1 o minsan naman ay 0% hanggang 100%. Kapag ang Gini Index ay 0, ibig sabihin pantay-pantay ang kita ng lahat, walang mayaman o walang mahirap. Kapag ang Gini Index naman ay 1 o 100%, ang ibig sabihin is isang tao lang ang may hawak ng lahat ng yaman o kita, at ang iba naman ay wala. Mas mababa ang Gini Index, mas pantay ang distribution. So gamit ito ng mga ekonomista at gobyerno para makita kung gaano kalala ang income inequality sa isang lugar. So ito yung mga ginagamit ng gobyerno para makita kung gaano kalaki ang income sa isang lugar. Number 1 is ang factor influencing the Gini Index. Several economic, social, and political factors contribute to shift in the Gini Index. Maraming pang-ekonomiya, panlipunan at pampolitikang salik ang nakakaapekto sa pagbabago ng Gini Index o antas ng hindi pagkapantay-pantay sa kita o yaman. Ibig sabihin, ang pagbabago sa sukat ng Gini Index ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay resulta ng maraming aspeto ng lipunan na magkakaugnay. Sa pang-ekonomiyang aspeto, ang mga bagay tulad ng trabaho, sahod, presyo ng bilihin, at pag-unlad ng teknolohiya ay may direktang epekto sa kung paano nahahati ang kita sa populasyon. Number 1 is economic structure. In economics dominated by informal or agricultural sectors, income tends to be more unevenly distributed. Sa mga ekonomiyang pinangungunahan ng informal na sektor o mga hindi rehistradong negosyo o ng agrikultura, karaniwan ng mas hindi pantay ang distribution ng kita. Ito ay dahil kadalasan ang mga manggagawa sa mga sektor na ito ay tumatanggap ng mababa at hindi regular na kita, habang ang ilang may-ari ng lupa o negosyo ay malaki ang kinikita. Industrialization can initially increase inequality as per the Kuznets curve, but may later reduce it with urbanization and public policy. Kapag ang isang bansa ay nagsimulang mag-industrial o lumipat mula sa agricultural patungong pabrika o industriya, maaaring tumaas muna ang antas ng hindi pagkakapantay-pantay. Ito ang sinasabi ng Kuznets curve o isang teorya na nagsasaad na habang umuunlad ang ekonomiya, lumalaki muna ang agwat ng mayayaman at mahihirap, pero kalaunan ay bumababa rin ito. Sa kalaunan, sa tulong ng urbanisasyon o paglipat ng mga tao sa lungsod at mga patakarang pampubliko gaya ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan at reforma sa buwis, maaaring bumaba ang hindi pagkakapantay-pantay at mas pantay na may pamahagi ang kita. The second one is technological change. Advances in technology often disproportionately benefit skilled workers, raising their income relative to less skilled labor. Automation and all can displace low-income jobs, worsening inequality. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay kadalasang mas nakikinabang ang mga manggagawang may mataas na kasanayan o skilled workers.
kaya mas mabilis tumataas ang kanilang kita kumpara sa mga manggagawang mababa ang kasanayan. Dahil dito, lumalaki ang agwat ng kita sa pagitan ng may mataas na kasanayan at mga karaniwang manggagawa. Bukod dito, ang paggamit ng automation at artificial intelligence o ang AI ay maaaring palitan ng mga trabahong mababa ang sahod o paulit-ulit ang gawain, gaya ng sa pabrika, transportation at isang serbisyo. Kapag maraming nawawala ng ganitong trabaho at kakaunti lang ang nakakakuha ng bagong opportunity, lalong lumalala ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa madaling salita, habang umaasenso ang teknolohiya, kailangan din ng sabayan ito ng mga programang tumutulong sa mga manggagawang maiwan para hindi sila tuluyang mapag-iwanan. The third one is globalization. While it can promote growth, globalization often benefits capital owners and skilled professionals more than unskilled workers, contributing to a higher Gini index. Bagamat nakakatulong ang globalization sa paglago ng ekonomiya, mas malaki ang benepisyong matatanggap ng mga may-ari ng kapital tulad ng negosyo, mamumuhunan at mga profesional na may mataas na kasanayan, kumpara sa mga manggagawang mababa ang kasanayan. Halimbawa nito, kapag bukas ang kalakalan sa iba't ibang bansa, ang mga negosyante ay nagkakaroon ng mas maraming merkado at opportunity na kumita. Gayon din ang mga highly skilled professional at ay mas madaling makakahanap ng mataas na bayad na trabaho kahit sa labas ng bansa. Samantalang ang mga low-skill workers ay madalas naiipit sa mababang sahod at hindi siguradong trabaho. Dahil dito, lumalaki ang agwat ng kita sa pagitan ng mga mamamayan at mahihirap. Kaya tumataas ang Gini index na nagpapakita ng mas hindi pantay ng distribusyon ng yaman. Sa madaling salita, kahit may positibong epekto ang globalization, maaari rin itong magpalala ng hindi pagkapantay-pantay kung walang sapat na suporta para sa mga naiwan. The next one is government policies. Progressive taxation, social transform, and subsidies can reduce income inequality. In contrast, regressive taxes or cuts to public services can increase inequality. Ang mga progresibong buwis, social transform gaya ng ayuda o pensyon at subsidyo, tulong ng gobyerno sa gastusin tulad ng edukasyon at kalusugan, ay nakakatulong upang mabawasan ang hindi pagkapantay-pantay sa kita. Sa progresibong buwis, mas mataas ang binabayarang buwis ng mamamayan kumpara sa mahihirap, kaya mas nababalanse ang distribusyon ng mayaman sa lipunan. Halimbawa, kapag ang gobyerno ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mahihirap, libreng edukasyon o abot kayang serbisyong pangkalusugan, mas lumalawak ang opportunity ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sa kabilang banda, kapag pinapatupad ang mga regressive tax kung saan pareho ang buwis sa anuman ang kita, gaya ng VAT o sales tax, mas naapektuhan ng mga mahihirap dahil mas malaking bahagi ang kanilang kita ang napupunta sa buwis. Kapag naman binabawasan ang budget sa mga pampublikong serbisyo tulad ng ospital, eskwelahan at ayuda, lalong nahihirapan ang mga nangangailangan kaya tumataas ang antas ng hindi pagkapantay-pantay. Sa madaling salita, ang mga patakarang nakatuon sa pagtulong sa mahihirap ay nakakabawas sa Gini index, habang ang mga patakarang napapabigat sa kanila ay nagpapalala nito. Number 2 is implication of rising Gini index. A consistently rising Gini coefficient can have far-reaching consequences. Ang Gini coefficient ay sukatan ng hindi pagkapantay-pantay sa kita o yaman sa isang bansa. Kapag ito ay patuloy na tumataas, ibig sabihin lumalaki ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. So ito yung mga posibleng epekto nito. Number 1 is social instability. High inequality can breed resentment, unrest, and even violent conflict. Kapag mataas ang hindi pagkapantay-pantay ng inequality sa isang lipunan, ibig sabihin malaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap. Nagkakaroon ng pagkamuhi o galit mula sa mga nakakarami na nakakaramdam ng kawalan ng hustisya.
Dahil dito, posibleng magkaroon ng kaguluhan o karahasan dahil sa depresyon at pagnanais na baguhin ang hindi patas na sistema. Bukod dito, maraming taong naniniwalang ang mga institusyon tulad ng gobyerno, korte o pulisya ay kumikilala lamang sa mga mayayaman na walang tiwala nila sa mga ito. Dahil dito, humihina ang demokratikong pamahalaan dahil isang matibay na demokrasya ay nakadepende sa tiwala ng mga mamayan at sa pakiramdam na pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. The next one is economic consequences. Inequality may stifle economic growth by reducing overall consumption as the wealthy save more of their income. It can limit social mobility, trapping people in poverty across generation. Kapag malaki ang hindi pagkakapantay-pantay ng inequality sa ekonomiya, nababanat o umihina ang paglago ng ekonomiya. Bakit kasi mayayaman kahit malaki ang kinikita nila, mas kaunti ang ginagastos nila kumpara sa mahihirap. Mas marami silang iniipon kaysa ginagastos. Samantala kung mas pantay-pantay ang kita, mas maraming tao ang may kakayahang gumastos kaya mas malakas ang konsumo, pagbili ng produkto at serbisyo na siya namang nagpapalakas sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang inequality ay nakakabawas sa social mobility. Ibig sabihin, nahihirapan ang mga mahihirap na makaangat sa buhay kung walang sapat na access sa education, trabaho o opportunity na ipapasa ang kahirapan mula sa magulang papunta sa anak at paulit-ulit itong nangyayari sa bawat henerasyon. The third one is health and education. Countries with higher inequality often have worse health and education outcomes, especially for lower income groups. Ang mga bansa na may mataas na inequality o hindi pagkapantay-pantay sa lipunan ay kadalasang may mas mahinang kalagayan sa kalusugan at mababang kalidad ng edukasyon, lalo na para sa mga mahihirap. Sa kalusugan, kapag mahirap ang tao, madalas wala silang sapat na pera para sa check-up, gamot o ospital. Dahil dito, mas madali silang magkasakit at mababa ang inaasahang haba ng buhay nila. Sa edukasyon naman, ang mga batang galing sa mahirap na pamilya ay madalas hindi nakakapasok sa magagandang paaralan. Kulang din sila sa gamit o suporta kaya nahihirapan silang makapagtapos. Sa madaling salita, kung malaki ang agwat ng mayaman at mahirap sa isang bansa, mas malala ang problema sa kalusugan at edukasyon ng mga mahihirap. Good day everyone, especially to you sir. My name is Shahani P. Yusuf from ECD 2C. I'm second reporter of Group 8. They are the continuation of the report. Number 3. Gini Index and Practice. Country examples. A. Nordic countries. Low Gini indexes due to strong social welfare system, universal healthcare, free education, and high taxes on the wealthy. So, ang mga Nordic countries ay kilala sa pagiging isa sa mga bansang may pinakamababang Gini Index sa buong mundo. So, ibig sabihin, mas pantay-pantay ang pamumuhay ng mga tao roon. So, bakit? Dahil sa malakas na sistema ng social welfare na tinustusan ng gobyerno. Libre ang edukasyon mula elementary hanggang college. May universal healthcare at maraming tulong sa mga nangangailangan. Mataas din ang buwis sa mayayaman, kaya mas nakokolekta ang pondo para tulungan ng mahihirap. So, halimbawa sa Finland, kahit galing ka sa mahirap na pamilya, malaki ang tsansa mong makaangat sa buhay dahil may libreng edukasyon at suportado ng gobyerno ang lahat ng mamamayan. So, the next is United States. So, higher Gini index due to income polarization, weaker social safety nets, and the growing gap between high and low-skilled workers. So, sa United States sa Amerika, mas mataas ang Gini index na nangangahulugang mas malaki ang pagkakaiba ng kita ng mayaman at mahirap. So, sa isa sa mga dahilan nito ay ang limitadong social safety nets. Ibig sabihin is hindi gaanong malawak ang tulong ng gobyerno sa edukasyon, healthcare at iba pa. So, bukod pa rito,
napapaboran ang mga taong may mataas na kasanayan at edukasyon. So, lumaki rin ang kita ng mayayaman, lalo na sa mga nasa larangan ng technology at negosyo. Halimbawa, ang isang CEO ng kumpanya ay maaaring kumita ng milyon-milyong dolyar kada taon. So, habang ang isang janitor ay kailangang magdoble kayod para lang makaipon ng konting pera. So, the next is Latin America. Historically high Gini values due to inequality in land ownership, education access, and labor market informality through some countries have reduced in via social programs. Latin America. So example nito is Brazil, Colombia, at Mexico. So matagal nang kilala ang mga bansa sa Latin America sa pagkakaroon ng mataas na Gini index. So, isa sa mga ugat ng hindi pagkakapantay-pantay sa rehiyong ito ay ang hacienda system noong panahon ng colonization. Iilang pamilya lang ang may pagmamayari ng malalawak na lupain. Kasama rin sa problema ang hindi pantay na akses sa edukasyon at informal na mga trabaho. Walang kontrata or walang benepisyo. Ngunit, sa mga nakaraang taon, nagsimula nang bumaba ang Gini index sa ilang bansa dahil sa mga programang panlipunan na layuning bawasan ang kahirapan. So, halimbawa sa Brazil, ipinakilala ang Bolsa Pamilya, isang cash transfer program na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mahihirap kapalit ng pag-aaral ng kanilang mga anak at regular na pagpunta sa health check-ups. Proceed to number 4, beyond income, wealth Gini coefficient. While the income Gini measures flow of money, the wealth Gini reflects asset ownership, real estate, stocks, and it is usually much higher. Wealth inequality has intergenerational effects, making it more persistent and harder to tackle. Karaniwan, ang Gini index ay ginagamit upang sukatin ang pagkakaiba sa kita ng mga tao. Ngunit bukod sa kita, may isa pang mahalagang sukatan, ang wealth Gini coefficient, na tumutukoy naman sa pagkakaiba ng kayamanan o assets tulad ng lupa, bahay, negosyo, stocks, at iba pa. So, mas mataas ang wealth Gini kaysa income Gini sa halos lahat ng bansa dahil ang yaman ay naiipon at naipapasa sa susunod na generation. So, habang ang kita ay nauubos buwan-buwan. So, ang yaman ay may intergeneration effects. So, ibig sabihin, kapag mayaman ang isang pamilya, malaki ang posibilidad na mananatiling mayaman ang kanilang mga anak at apo dahil sa minanang ari-arian, education at connection. Samantala, ang mahirap ay kadalasang mananatili sa kahirapan. So, halimbawa, sa isang pamilya na may central land at negosyo, ay may malaking yaman kahit hindi mataas ang buwang kita. Samantalang ang isang pamilya na kumikita ng sapat araw-araw pero walang ari-arian ay mahihirapan pa rin makaangat sa buhay. So then next, the last, number 5. Policy recommendations to improve Gini dynamics. So narito ang ilang mga mungkahi sa mga policy na makakatulong upang mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. First is invest in education and healthcare to improve human capital. So, pag-invest sa edukasyon at healthcare, ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at kalusugan ay mahalaga upang mapaunlad ang human capital. So, kung may access ang lahat sa murang edukasyon at serbisyong pangkalusugan, mas magiging competitive sila sa labor market. So, halimbawa, pagbibigay ng scholarship, libreng public healthcare at pagsasaayos ng pampublikong paaralan. Next is implement progressive
taxation, and close tax loopholes. So, ang pagpapatupad ng progresibong buwis at pagsasara ng mga tax loopholes. So, ang progresibong buwis ay nangangahulugang mas mataas ang buwis na binabayaran ng mayayaman kaysa sa mahihirap. So, kapag tinanggal ang mga tax loopholes, ay mga legal na paraan para makaiwas sa buwis. So, mas mapapantay ang contribution ng lahat. So, halimbawa, pagtaas ng buwis sa luxury goods, pagbuwis sa malalaking korporasyon, at pagbabawal sa offshore tax havens. Strengthen labor rights and minimum wage. So, pagsuporta sa mga karapatan ng manggagawa at mas mataas na minimum wage. So, kailangan siguraduhin na may kontrata, benepisyo, at tamang pasahod ang lahat ng manggagawa. Sa ganitong paraan is kahit ang mga nasa mababang posisyon ay may disenteng kita. Halimbawa sa pag-regular ng mga kontraktual, pagtataas ng sahod ayon sa inflation. Next, second to the last, expand social protection systems. Pagpapalawak ng social protection systems. So, kailangan ng matatag na suporta para sa mga mahihinang sektor katulad ng 4PS sa Pilipinas. So, kasama rito ang pensyon para sa matatanda, tulong sa mga nawala ng trabaho, at ayuda sa panahon ng sakuna. So, halimbawa is yung mga unemployment insurance, child support grants, at food assistance program. The last is promote inclusive economic growth and access to capital. Pagtataguyod ng inclusive economic growth, kailangan ang pag-unlad ng economic ay maramdaman ng lahat. So, hindi lang ng mayayaman maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng akses sa puhunan, pagsuporta sa micro, small and medium enterprises, at pagbibigay ng skills training. Halimbawa, microfinance program para sa mga sari-sari store, pagsasanay sa teknikal na kaalaman, at pabahay para sa informal settlers. That's all po. Thank you all.